Mga kababayan, may ituturo ako, makinig kayo. Pakinggan niyong mabuti ang mga sasabihin ko. Tuturuan ko kayo gamit ang mga kasabihan, i-explain ko ang mga nangyari noon na mahirap maintindihan. Mga bagay na narinig namin at nalaman, mga bagay na tinuro ng aming mga ninuno. Hindi namin ito itatago sa aming mga anak. Ikukwento namin sa susunod na henerasyon ang mga nakakabilib na ginawa ni Yahweh, kung gaano siya kalakas at yung mga miracles na ginawa niya. Gusto niya kasing malaman ito ng mga susunod na henerasyon, kahit yung mga ipapanganak pa lang, ipapasa nila ito sa magiging anak nila. Psalm chapter 78, verse 1 through 4 and 6, Pinoy version. Sa nagdaan na panahon hanggang ngayon, maraming natututo sa Biblia mula sa systematic theology first, na na-hand over sa kanila bago basahin at malaman ang buong narrative ng Biblia. Nang dahil dito, nababasa ang Biblia sa lente ng systematic theology na kung saan hindi siya ang konteksto ng mga biblical authors at audience nito. Tara, tutuklasin natin ano ba ang storya na nilalahad ng Bible from Genesis to Revelation. Ano ang konteksto ng biblical audience tulad ng Ancient Near East, papuntang Second Temple period at Greco-Roman world. Basahin natin mula sa mata at tenga ng isang ancient audience at paano ito makakatulong, edify o makakapagpayabong ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa God of the Bible. Welcome to the Lord of Stories. Thanks, Phoebe. Welcome sa The Lord of Stories podcast. I'm your host, Jason Bryan. Para sa episode natin ngayon, yung discussion natin is about sa magiging gabay natin sa interpretation sa gagawin nating journey from Genesis to Revelation. So, more likely, ito yung season ender ng season 1 natin, dito sa The Lord of Stories podcast bago tayo magkaroon ng transition sa season 2, which is yung gagawin na natin yung simula na mula Genesis hanggang Revelation. So in the first place, para dun sa gagawin nating interpretation, ayoko naman magmukhang parang presentation ng dissertation, yung mga magiging episode natin about sa pagdidiscuss ng mga passages. At the same time, ayoko naman rin masyadong ma-down, na mukhang hindi na siya nagmumukhang rightly dividing the word of truth. Kahit paano, gagawin natin yung mas maging accessible siya sa madla, Like I said sa pinakaunang episode natin, kung dapat bang matuto ng theology of mga normal churchgoer. So, yung pinaka magiging hermeneutical guide natin. So, yung hermeneutic is the science of interpretation, So, yung pinaka guiding question natin is yung ano ba talaga yung pinaka story na tinatel ng Bible? Ano ang plot? Sino ang mga characters? Ano yung lugar doon? Plot conflict? Or whatsoever. So, more on naka-story focus yung mga tanong na binabato natin for interpretation. Pero, like I know, hindi naman siya rin magwo-work doon sa mga poetic parts ng Bible. Pero, ayun nga, largely na yung structure ng Bible is narrative. So, para kahit paano, hindi tayo mawala doon sa pinaka-large context ng Bible. So, bali dun magmumula yung guiding focus natin. So, doon din natin i-build yung theology natin. What I mean by that is yung pagkakakilala natin sa God of the Bible at kung paano nagraran yung story. Hindi naman yung magkakaroon tayo ng parang panibagong systematic theology, na book. So, more likely, doon natin i-focus. So, para just in case na mayroong mga passages na seems contradictory, may lalagay natin sila sa tamang context, where in the story of the Bible sila matatagpuan. Mahirap kasi yung parang magbanggit tayo ng katulad ng mga ginagawa ng mga systematic theology books, na sasabihin nila, overall, ito yung tinuturo ng Bible. So, magkakaroon ka ng problema kapag nakita mo sa mga ibang context na parang iba yung sinasabi, di ba? Okay, so second, gagamit tayo ng mga tools such as Bible software, study Bibles, para i-aid yung pag-aaral natin. Just in case na mayroong mga passages na kung saan may phrase ay meron siyang dalang cultural baggage, from the world of the Bible.
So, yung mundo ng ginagalawa ng mga characters dun sa story. So, from Ancient Near East, Second Temple period, at Greco-Roman world. So, may mga salta kasi na sabihin natin, natatranslate ng word for word, pero hindi niya kayang i-communicate yung meaning nito. Okay? So, like, sabihin natin sa Pilipino na lang, di ba? Kapag ita-translate natin yung English nito, katulad nito. Kamusta ang pagsusunog ng kilay natin dyan? So, kung ita-translate natin yan ng literal at word per word, di ba yung magmumukhang English nito is, what's up? How is your burning of your eyebrows, no? So, kapag binasa ng isang foreign national yun, so, ano yung meron doon sa pagsusunog ng kilay, no? Why are you burning your eyebrows? So, babasahin nila ng literal Pero di ba sa atin na Pilipino, na insider dun sa parang pinaka-original language, di ba? Kahit papano, alam natin yung expression na yun, which is idiomatic, di ba? Na kung saan, hindi lang basta translation yung kailangan mo rin ng parang pinaka-guide. So, just in case na mayroong mga languages dun sa scripture, na kung saan kailangan natin, di ba, na magkaroon ng ibang tools para matulungan tayo, kung ano ba yung ibig sabihin ng phrase na yun, gagamit tayo. So, sa mga study Bible natin, gagamit tayo ng Net Bible, yung full notes edition, in case na may part ng translation yung crucial. So, just in case na nako-communicate naman nung main translation na gagamitin natin yung parang pinaka-meaning or yung pinaka-story na nagraran, okay na tayo doon. So, para sa ating cultural and historical context, chronological study Bible ng NIV, archaeological study Bible na NIV, cultural background study Bible ng NRSV. Tapos, gagamit rin tayo ng Jewish study Bible for Jewish interpretation, Orthodox study Bible para dun sa Orthodox interpretation. Just in case na magiging mahalaga yung mga insights nila, Pero, ayun, mas nakafocus tayo doon sa parang pinaka-story, which kahit anong Bible translation yung gamitin mo, tingin ko, yun naman yung makikita natin na large arc. So, from these resources, tingin ko, pwede na tayo mag-proceed doon sa mga nabanggit ko, So, ayoko naman din parang need ko basahin lahat ng mga nasulat na article or commentary, about doon sa kada verse na kung saan kailangan muna natin maging omniscient, bago tayo makapag-share. Makapatay na tayo bago natin magawa iyon. So, let God alone ang omniscient sa mga bagay-bagay, di ba? So, gusto ko lang i-share yung blessing sa iba, doon sa mga naibigay sa akin ni Lord. At wala naman rin gumagawang mga Bible teacher or priest or mga pastors, ng ganong bagay. Yung kailangan mo munang makita lahat, di ba? Bago ka magsabi na, ito talaga yun. So, more on, gagalaw ka doon sa limited resources mo. Pero at the same time, hopefully, na yun yung mga best resources. Okay? Kaya yung focus natin, sa paglalakbay talaga natin dito is, ano ba talaga yung story na tinatel ng Bible? And I know, na continuous ako nag-grow sa knowledge. And in some instance, along the way sa pag-grow ko, so, nababago or nare-refine ko yung mga views ko sa mga iba't ibang bagay. Let's say, yung trajectory na lang ng salvation kung going to heaven ba. So, nakita niyo naman yung ginawa natin dun sa summary ng story ng Bible, di ba? So, kung ano ba talaga yung trajectory ng biblical story about sa salvation and redemption. So, kung continuous ka nagbabasa at lalo na nakikita mo din yung mga commentaries, di ba, na nabibigay ng mga iba't ibang context, lalo na sa Jewish context naman lumabas talaga yung Bible, di ba? Kahit papano, mare-reconsider mo yung mga ready-made kagad na na-handover sa'yo dati. So, pagdating sa death and resurrection ni Jesus Christ, non-negotiable na yun kasi yun na yung pinaka foundation ng Christian faith. So yun, bali, since kasi diba once na mag-close reading tayo at mailagay natin yung context ng scripture sa mga first audience niya, so doon natin malalaman na iba pala yung view nila, Okay, so wala naman siguro din na nag-aaral ng Bible na alam kagad na nila lahat, diba? Yung mga timeless truth. So ito yung para mga magiging guidelines natin sa
pag-aaral, no? Para kahit papaano, meron tayong sinusundan dito sa magiging journey natin. So, yung podcast na ito, more likely hindi siya Seekers Podcast. Pero yung mga Seekers dito, welcome. Pero yung podcast na ito, no, na hindi siya naka-geared para sa mga non-believers. So, more on naka-geared siya sa mga laypersons, no, na gusto matuto ng Bible na hindi alam kung saan magsisimula. Lalo na kung wala pa silang nababasa or whatsoever. Yung mahirap kasi kapag nakafronta na kagad yung systematic theology, no? As we said, lalo na doon sa, voice over natin, diba? Kung nakauna na yun, may part na nababasa natin tuloy yung Bible doon sa lente ng systematic theology, no? So, more likely, parang pinaka-focus nito is matuto ka muna doon sa parang pinaka-narrative ng tinatel ng Bible at doon mo i-build yung magiging theology mo. So, masasabi ko rin na hindi naman lahat ng sabihin ko, no, tama, no? So, maybe 5 years from now or 10 years from now, doon ko marirealize, meron pala tayong na misinterpret or something like that. Pero I can assure you na yung trajectory ng story ng Bible, tingin ko, clearly naman siya na lahad sa scriptures, no? Okay. So, second, yung salita ng Diyos ay totoo, pero hindi i-attempt ng podcast na ito na patunayan yun, no? So, may nuance rin yung ibig sabihin ng totoo. Okay, yung true. Kasi may iba't ibang definition ng truth, eh. Okay? So, more on yun yung magiging assumption natin na yung Word of God is true. So, babasahin natin ang every verse ng Bible. So, ito ay in-depth, word by word, alamin ang pinaka-story. So, siguro magbibigay na lang tayo ng ibang segment, no, para sa mga poetic na parts ng Bible, like yung mga Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, tapos yung Book of Job, yung mga wisdom literature. So, yung translation na gagamitin natin ay yung Pinoy version. So, kahit pa paano, no, na sabi ko na dun sa parang pinaka-unang episode din. So, bakit yun ang ginamit ko? Dahil mas natural ang pagbabasa nito para sa mga Filipino audience. Especially, no, ma-engage natin yung mga susunod na generation sa pagbabasa ng Bible. So, once na mag-grow sila, di mas pwede na sila magbasa ng mga mas heavy, no? Let's say, yung mga ESV, NIV, CSB, etc. Okay? So, just in case natin kung hindi nakaka-capture ng Pinoy version yung message, doon tayo magko-compare from English version or i-check natin yung mga translator notes doon sa NET Bible. So, more on, tatanggalin ko yung mga verses at chapter ng Pinoy version para pag nagbasa tayo, no, magiging natural lang yung reading. So, parang normal lang na nagbabasa ka ng storybook. Bakit ko balak gawin yun? Kasi minsan, nagiging trap ang mga verses na kung saan madali siya ma-isolate sa kanyang context. Kasi may numero, eh. So, minsan, at times, yung parang format ng Bible ngayon, hindi siya nakakatulong for large chunk reading or yung in-contextual reading. Kasi nagmumukha parang na-isolate minsan ng mga numero yung verse or yung chapter. Which, nung nasulat naman yung Bible, wala naman siyang chapter and verses. So, tumagal yung scripture ng 1,500 years bago siya nalagyan ng chapter and verses niya, no? So, yun. Kaya, dahil dun, mas makikita natin yung natural na flow ng text kung wala siyang chapter and verses. Pero kahit pa paano, i-indicate ko naman kung saan kinuwang chapter and verses yun. Para mas makapag-focus tayo sa story ng Bible. So, yung goal natin is magkaroon ng continuity yung scriptures, no, from the Old Testament to New Testament at malaman ko ano ba yung story na tinatel neto. So, kahit pa paano, na-demonstrate natin dun sa 3-part series natin kung ano ba yung summary ng story ng Bible, no, na yung continuation ng story from the Old Testament to New Testament. So, most of kasi ng mga, believers ngayon, no, well-versed sa New Testament pero parang walang masyadong alam about dun sa nagiging flow ng Old Testament. So, yung Old Testament ay parang ilog na dumadaloy, no? So, generally, ang Old Testament ay chronological yung order niya. So, ito pa yung pinag-iisipan ko, no? Baka mas sundin natin yung Hebrew order ng Old Testament. Iba kasi yung
pagkaka-arrange ng Hebrew Scriptures na kung saan yun yung kinalakihan ni Jesus Christ compared dun sa Christian canon. Medyo weird kasi kapag magbabasa ka ng, nasa part ka na ng 2 Kings, tapos biglang lipat ka ng 1 Chronicles, parang inulit mo kagad yung binasa mo. Sa Hebrew canon, nasa bandang dulo yung Chronicles Parang lumalabas kasi siya ng recapitulation, no, nung nangyari from Genesis up to dun sa pabalik na sila dun sa lupain nila. Okay? So, sa Old Testament or do sa Hebrew Scriptures, no, pinapresent ni God ang sarili niya throughout dun sa history ng Israel. So, dun natin siya makikilala. So, yung Bible, no, ay isang wisdom para sa pamumuhay na buhay na intended sa atin ng Diyos, no. So, syempre, yung tamang pamumuhay is namumuhay ka in harmony with the Lord. Though hindi natin siya magawa perfectly, so mag-i-strive tayo. So wag tayong magpadaig, no, doon sa mga boses ng kalaban, lalo na kapag nadapa tayo. So hayaan natin na tulungan tayo ni Lord na makatayo at step by step hanggang sa muling pagbalik niya, ayun, makamit na yung parang pinaka-total transformation. So another pointer, so ang Bible ay literal. So guidelines natin yan, no? Literal, what I mean by that, in the sense na kung ano yung ibig sabihin nito sa unang audience niya. Kaya magiging mahalaga yung mga tools natin for historical and cultural context. Kasi hindi natin basta makita, no, kung based translation. Pero hindi ka naman maliligaw kung ano ba talaga yung story ng Bible kung wala kang tools na ganun tapos yung translation lang yung babasahin mo. So more likely yun yung parang pinaka ibig sabihin natin doon sa literal. Ano ba ibig sabihin nun sa unang audience niya? Hindi ibig sabihin nun ay parating word per word, no, na hindi natin alam yung underlying na context historically and culturally no mga salita. So kasi 'di ba may part na nagbago din yung Hebrew culture over the 1,500 years, no, kung saan nasulat yung Biblia. So iba yung culture nila Moses compared doon sa napunta na sa promised land sila David, at nung nasakop, no, ng Greece yung Israel at nasakop din ng Roman Empire yung Israel, 'di ba? So maraming ginagamit na literary device ang Bible, ayun, katulad ng symbolism, poetry, straightforward history, analogy, pero onti lang sa allegory. Kaya 'di ba, yung literal hindi ibig sabihin na literal talaga, 'di ba? So some parts of it, okay. So yun yung magiging literal. And then yung last na guidelines natin, hindi sasagutin ng Bible ang lahat ng tanong natin patungkol sa Diyos. So, maraming mga weird na passages, 'di ba, na kahit ilang commentary, minsan yung gamitin mo, parang hirap sila na i-uncover. So, maraming mga matters na ile-left natin na open-ended kasi hindi naman direct na ina-address ng Bible. At the same time, ayoko puwersahin yung Bible, no, na i-address yun kasi doon nagsisimula yung mga ICJCs. So, kapag tinatanong ako ng mga former students ko na naging pastor na, tapos tatanungin nila ako, sir, ano yung tingin mo dito sa ganitong topic? Tapos pag naisip ko sa pagkakabasa ko ng whole Bible, parang hindi naman na-address yung bagay na yun. So, sasagutin ko sila na hindi talaga siya direct na na-address na scripture. Pero tingin ko, by reading the whole narrative, makakapagbigay ng wisdom kahit papano. Pero hindi siya dogma, diba? Okay. So, mag-speculate tayo at times sa mga matters na iyon, pero sasabihin ko sa inyo, speculation siya. Siyempre, in the name of intellectual humility. Ito yung minsan na nakakalimutan ng mga Bible teachers, no? Mahirap kasi yung parang ipamukha natin na all-knowing tayo. So, kahit papaano, maging honest tayo kung hindi talaga natin kayang sagutin yung tanong or whatsoever, or kung hindi ba talaga siya na-direct i-address ng Bible. Kasi mahirap kasi ang daming mga tanong minsan ngayon, ayun, magbibigay ng straightforward answer yung iba na kung saan pag nakita mo, parang hindi naman naging concern yun or question ng mga original audience, no, doon sa story ng Bible. So kung ganun,
with humility, ayun, answerin natin with wisdom, pero masasabi natin na hindi naman talaga siya naging concern kasi iba yung trust or yung narrative na kung saan natagpuan ng mga first audience yung sarili nila. So, dito magtatapos yung segment natin ng first season ng The Lord of Stories. Ayan, about siya dun sa magiging guideline natin once na magsimula na tayo dun sa from Genesis to Revelation at ikapangin natin kung ano ba talaga yung story na tinetel ng Bible. So, see you na lang sa mga future episodes. Bali, gagawa rin ako ng parallel podcast dito sa Lord of Stories Podcast, which ang gagawin natin is yung mga topic na ilalahad ko is yung mga topic about sa mga librong binabasa ko or yung mga book review overview. So, see you. Hope na bless kayo na itong podcast episode na to. So, see you sa season 2 na kung saan, ayan, pupunta muna tayo sa mga introduction bago tayo pumasok na talaga at magbasa ng pinaka-story ng Bible. God bless.